Iho, tara na, sakay na. Long rides ba ang hanap nyo? At makakita ng magandang tanawin tulad ng rice terraces, hanging cabins, sea of clouds, falls na pwedeng mag-swimming at magpalamig, makita ng blue soil at iba pa. Kaya samahan nyo kami sa biyahe ni Ho. Tara na Ho! Yo, what's up? For today's video sa biyahe ni Ho, mag-explore tayo papuntang Sagada. So excited kami para isama kayo sa aming adventure at makita natin yung mga breathtaking na tanawin na meron ng Sagada. So samahan nyo kami. Napili nga namin pasyalan ang lugar ng Sagada, pero bago kami mag-travel ay hindi mawawala ang pagdadasal para may gabay tayo sa ating biyahe. Amen! 9 o'clock ng gabi, nag-umpisa na nga kaming umalis ng Dasma at dinaanan namin ang isa naming kasama sa biyahe na ito. Bali 5 pala kaming magkakasama at sinama ko na rin ang aking asawa para doon na sa Sagada na namin i-celebrate ang araw ng mga puso. At pagkatapos naming daanan si Papi ay naisipan na rin naming lahat na magparga ng gas para kahit papano ay tuloy-tuloy ang aming biyahe. Ayan, dito pa kami sa Molino Boulevard. Paparga muna kami ng gas para tuloy-tuloy yung biyahe namin. Ayun sila makasama namin. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe ay ito ang aming mga dinaanan mula Dasma, tulad ng Imus, Bacoor, Parañaque, Pasay, Manila, Valenzuela, Marilao, Baliwag at ilang mga parts sa Bulacan hanggang sa makarating kami sa baluarte ng Nueva Ecija. Ayan, 12:41. Madaling araw, dito kami ngayon sa Nueva Ecija. Medyo stop muna kami rito saglit, tapos mamaya bakbak na naman. At paglagpas namin sa arko ng Nueva Ecija ay dinaanan na namin ang bayan ng Gapan, Nueva Ecija hanggang sa makarating kami sa arko ng Cabanatuan City. Alam mo na 14, dito kami sa Cabanatuan. At sa aming pagbiyahe ay nakaramdam na nga kami ng antok at gutom, kaya minabuti muna naming magpahinga at kumain. Yon, makakabiyahe, pahinga muna. 4 hours na kami sa travel kasi from 9 p.m. Alauna na ngayon. Dito muna kami, kakain muna kami dito sa Gapan. Dala na rin yung pahinga para makarelax din yung mga motor namin, hindi mabigla. So yun, date ko kayo mamaya uli. Ayan o. Pops, saan ba sa'yo? Sa akin, lugaw. Sa akin, lugaw. Sa'yo, Pop, anong gusto mo? Ganyan na rin. Wala na pang iba na eh. Pagkatapos namin kumain at makapagpahinga ay nagdahan-dahan na nga uli kami sa aming biyahe hanggang makarating kami sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya at makapagpahinga ulit kami. Yan, 4, 14. Bayan na natin. Santa Fe. Suya tayo, parang pahinga tayo. Pampang. Ano daw tayo? Tasulano na. Tapos pagkatapos ito, Solano na. Yun, sige, update na lang ulit mamaya. Sa lang to. At dahil nasa Nueva Vizcaya na kami ay dumaan na rin kami sa kamag-anak ni Papi. At balita namin masaya sa lugar nila. Yon, dito kami ngayon sa part pa rin to ng Nueva Vizcaya. Dinaanan namin yung kamag-anak. Isa namin kasama. Diretso lang. Ay, may aso eh. So muna kami dito pahinga. Maya alis na rin kami. Dire-diretso na papuntang Sagada. Ang plano lang na sana namin ay magpahinga dito saglit sa kamag-anak ni Papi. At alis din kami agad para maaga kami makarating sa aming destinasyon. Pero nabago ang lahat. Hindi namin nakalain na dito na rin pala kami manananghalian. Gawa ng pinagluto nila kami ng adobong pato at dinakdakan. Grabe ang pamilya na ito sa amin. Grabe ang kabaitan nila sa amin. Kaya big shoutout sa kamag-anak ni Papi, ang pamilya Morales at pamilyang Belbes. Kaya marami hong salamat sa inyo. Yo, ito na yung kanina nakita nating mga yung pato ng kapitbahay. Ito na siya. Dilindigan yung kapato ng kapitbahay. Tapos hindi pa tapos yan, titimplahan pa yan. Hindi, para sa to, dinakdakan to. Dinakdakan yan. Tapos ito, dito rin to, di ba? Yan ang ihalo siya. Yan. Di ba? Luto ni Janice. Kristen! Kristen pala si Janice.
Pala. Si Christine! Yun o. Dami kasi nila rito eh. Tikman mo. Dinakdakan ni Jordan daw yan. Ayan o. Mamukong tama yung tikla. Anong ingredient nito tsaka anong nakalagay? Isard, at saka ano lang yan, yung atay ng manok. Yun o. Blizzard, narinig mo? Anong kulang? Okay na? Kulang na lang, isang hain ng bandihadong kanin. Yun o. Wow! Dinakdakan nyo. Tayo. Yun, magtatangalian na kami dito. Inabot namin ang tangalian kasi umiglip kami kanina. Kasi 9 pa kami, nag-start nag-travel. So ngayon, ang gagawin namin, dito na kami magtatangalian. Dito kami tanghalian ngayon. Bago kami tumulak mamaya papunta sa Sagada. May nag-prepare sa amin, ninakdakan. Yan. Tapos pato. Yan yung ano namin dito. Salamat sa nag-assist sa amin dito sa lugar na to. Yan. Salamat sa kanila. Malupit yan, malupit! Napaka-init na pagtanggap sa amin sa lugar na to sa Nueva Vizcaya, no? Anong lugar to? Villa Verde. Sa Nueva Vizcaya. Ay, yan. So, sige. Kain muna kami. Tapos mamaya, update na uli. Yo. At pagkatapos naming magpahinga at kumain ng tanghalian, nag-umpisa na nga uli kaming bumiyahe. At nagpaarga na din kami ng gas. Yo, nandito kami sa ngayon, sa Bagabag. Bagabag ba? Bagabag, Nueva Vizcaya. Paarga kami ng ng gas para tuloy na namin sa Sagada. At nagpatuloy na ulit kami sa aming travel. Napakasarap talaga bumiyahe ng may araw dahil malilibang ka sa mga tanawin na makikita mo habang nagdadrive ka ng motor. Hindi katulad ng sa gabi or madilim, bukod sa hindi mo na makita ang ganda ng view, nandyan din yung time na aantukin ka sa biyahe. At nandyan din yung mga kasabayan mo, yung mga malalaking truck at mabibilis na bus dahil kadalasan sa gabi sila na biyahe ng gusto. Pero ganun talaga, kailangan bumiyahe ng gabi, lalo't malayo ang destinasyon ng rides nyo. Pero masarap talaga bumiyahe ng may araw dahil malilibang ka sa mga tanawin at masusulit ang long rides nyo. O diba? Ang ganda ng mga tanawin. At sa sobrang ganda ng mga nakikita namin mga view, hindi namin namalaya na malapit na pala kami sa lugar ng Banawe. At dito ramdam na namin yung lamig kahit may araw pa. At maya-mayang onte ay mararating na natin ang welcome ng Banawe. Yun, nakaabot din dito na kami sa Banawe. Yun. So mga 2 oras na lang Sagada na no? Mga 2 oras na siguro Sagada na kami. At sa puntong ito ramdam na namin ang matinding lamig dahil pahapon na din at ang habog ay nagbababaan na. Sabayan pa ng pagbagsak ng ulan kaya minabuti namin magsuot ng jacket at kapote para tuloy-tuloy ang aming biyahe kahit na ulan. After ilang hours na biyahe galing Banawe ay dumaan nga kami dito sa municipal ng Buntok at may napansin si Papi na nagtitinda ng itag. Kaya tumigil muna kami dito saglit sa Buntok para makita yung mga tindang itag. Ito pala yung itag. Gusto mo ba mag-ano yan? Luto yan? Di ba fried? Hindi pwedeng fried yan, mahalang yan. Ay, hindi ba pwede? Sabaw talaga. Sabaw talaga yan. Gata, mga gata-gata. At pagkatapos namin tumingin ng itag ay nagdire-diretso na nga kami sa aming tutuluyan sa Aniduan Lodge. Ginabi na rin kami sa pagdating doon. Yan! So, dito kami sa ito yung tinuluyan namin. Yun no? May narerenta na yung kita. So, meron kami ditong bonfire. Yan, may bonfire sa loob, may bonfire din sa labas. Para, so, kasi may Puno lang ulit. lamig dito. Ay, So ito yung magpapainit sa amin dito. Ito yung temperature namin. At hindi lang po lamig. Yung pinaka... skin. Chimney. Kumbaga parang chimney. Pinakababangan. Yung trunk. Pero ang tawag nila dito, bonfire sa loob ng bahay.
May bonfire din sa labas. Pero chimney to, di ba te? Napapanood ko rin sa TV, yung Santa Claus na papasok sa loob. Ay, sana nga po. Hindi, napapanood ko lang to kay Remy. Remy ba yun? Yung si, ano? Si Remy, ang amuting prinsipe. At nang makarating na kami sa aming tutuluyan ay binabalang namin ang aming mga gamit at naisipan na rin namin kumain ng hapunan at nang makabalik kami agad sa aming tinutuluyan. At pagkatapos namin kumain ng hapunan ay bumalik kami agad sa Aniduan Lodge para magpainit dahil sa sobrang lamig at makapagpahinga na rin at makatulog ng maaga dahil maaga pa kami bukas sa mga gagawin naming activity. At dahil nakapagpahinga na at nakatulog na kami ng maayos galing biyahe mula Dasma hanggang dito sa Sagada, maaga naman kaming gumising para maumpisa na pag-ikot at paggagala namin sa Sagada. At syempre may kasamang kulitan pag ganitong kasama ang mga tropa. Lakas mag-inik. Si Doy, ang inik, pambapor. Ito naman si Papi, ano naman, Abel, helicopter. Yon, good morning mga kabiyahe niyo. So ngayon February 15. Ayan. Pupunta kami doon sa dagat. Dagat ng Ulap. Yan. Ayan, naghihanda na yung mga kasama natin. Kaya tayo ng mundok. Trekking tayo mga 15 minutes mula dito sa aming tinuluyan. Ang una naming pinuntahan ay ang Pogo Viewpoint kung saan makikita natin ang Sea of Clouds. At naglakad nga kami ng 15 minutes mula sa aming tinuluyan. Pero yung ibang malalayo ang tinuluyan ay sumakay sila ng jeep papunta dito sa Pogo Viewpoint para sa Sea of Clouds. Naglakad kami. Hiking kami para makita lang ang Sea of Clouds. Oy. Mayroon din ditong bangka. At nakarating na kami sa taas kung saan marami ding nag-aabang ng Sea of Clouds. At sa puntong ito nakikita na namin ang ganda ng Sea of Clouds. Napakasarap pagmasdan at naisip ko sa mga sandaling yan na napakabuti ng Panginoon sa atin at naglagay siya ng mga ganyang kagandang tanawin na parang nilalayo o pansamantalang kalimutan muna natin ang mga problema na meron tayo at mag-enjoy sa mga biyaya ng kalikasan tulad ng mga ito. At in-enjoy muna namin ang pagkakataong ito habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin hanggang sa sumikat na ng husto ang araw. At bago nga kami umalis sa lugar na ito ay hindi mawawala dyan ang picture-picture at syempre ang pagpapalipad namin ng drone para naman makita pa natin ng husto ang ganda ng view dito. Basta't sama-sama tayo, biyahe niyo, tara na, sakay na, ikot sa mundo kahit saan mapunta. Harang man sa daan, di tayo urong, larga lang pare, ang buhay biyahe lang. Lawa o bundok, dagat o kapatagan, bawat tanawin ating masusulyapan. Hantaw sa kalsada, abot lang. Yo, yun, akala ko walang entrance dito. Bago kami lumabas, meron pala. So, 50 pesos ang entrance. 50 pesos. Yan. Anong tawag dito kayo? Anong lugar to? Pog of Viewpoint. Pog of Viewpoint. Yan, dito kami. Si ate. Shoutout si ate. Hanggang ilang taon nyo may bayad baka di na ako pasok. Yung mga bata, walang bayad yung mga bata. 20 pesos. 20 pesos. Yung bata, may bayad din 20 pesos. So, maganda naman dito. So, yan. Di ba kami? 250. So, okay na. Ito yung sekreto ng isang clothes dito. At nagsimula na ulit kami maglakad pabalik sa aming tinutuluyan para kunin ang mga motor namin at makapunta na sa susunod na destinasyon. Bago kami pumunta sa susunod naming destinasyon ay hayaan nyo muna akong ipakita sa inyo ang tinutuluyan naming bahay para magkaroon kayo ng idea sa mga tinutuluyan dito sa Sagada. Sa halagang 500 per head per night ay mayroon na kayong magandang tutuluyan. Ayan. Ayan, CR. Dalawang CR. Ayan, CR yan. Parang siyang CR. So ito, puro mga kwarto yan sa loob.
Mga kwarto-kwarto dyan sa loob. Tapos sa taas, doon kami sa taas. Lahat natulog para maganda yung ano. Ito yung ano, bonfire dito sa kanilang ano, chimney. Dito kami tutulog lahat. Lahat kami dito natutulog. Ayan o. Diba? Oh, sarap. Kanya-kanya ng ano, higaan o. Yan. Yan. Papi. Dito kami. May mga extra pa. Actually, yung kasa dito, 15. 15 ang kasa rito. Si ano to? Naka-vlog ako eh. Yan. Taas. Buksan pala to. Grabe, lamig no? 500 per head, per night. Yan. 2 araw kami dito, 2 gabi. Ang bayaran namin ay tig 1,000 each. Ang sunod nga namin pinasyalan ay ang isa sa sikat na kainan dito sa lugar ng Sagada ay ang Bruce Inasal, na kung saan ay makikita natin ang baliktad na pagkaagawa ng bahay pag sa labas mo siya titingnan. Ayun o, Bruce Inasal. So pag napadpad kayo dito sa Sagada, sama nyo to sa itinerary nyo. Dapat hindi ito nawawala kasi dito, ganda dito habang breakfast, kita mo yung ano, mga clouds. Dito talaga perfect din dito yung ano, yung Sea of Clouds habang kumakain ka doon. Pero may oras, kailangan mga 5:30 na dito ka na para makita mo talaga yung clouds na lumalapit siya dito banda. Kami punta kami dito mga ano na to 7:15. So yan ang makikita namin, medyo malayo na yung clouds sa amin pero maganda pa rin ang view. At pagkatapos namin sa Bruce Inasal ay tumulak na nga kami papunta sa susunod naming destinasyon, ang sikat na Blue Soil Hills. Yo, dito tayo ngayon sa papuntang Blue Soil tayo. Ayan. Ayan dito, trekking. Isang oras lakaran, no? Papuntang mismong Blue Soil. Trekking siya, pero doon pa man maganda yung view eh. Kaya malilibang ka rin. So yun, after 1 hour na paglalakad, nakarating din kami dito ngayon sa Blue Soil. Ayan, pag naisipan mo pumasyal dito sa Sagada, isa ito sa huwag mong tatanggalin sa iyong itinerary. Dahil marami nagpupunta rito. Kumbaga parang hindi ka certified nakapunta sa Sagada kung hindi ka nakapunta dito sa Blue Soil. Ayan yung Blue Soil. Maganda dito. Malamig pero yung lamig kayang talunin ng init ang katawan dahil naglakad eh. Ayun, mapawis-pawis. Pero napaganda rito. Ayan, Blue Soil. Malamig. Ang daming tao. Ayan o. Daming tao. Yan, napigmamalain nila dito. Sa Blue Soil. Yan, kita-kits tayo. Pupunta kami sa susunod sa Hanging Cabin naman. Katapos namin dito. Pero bago yan, papaliparan din namin ito ng drone. At papakita ko sa inyo yung ganda niya. Tropa, walang makakapigil. Lakad o tagbo, basta't sama-sama tayo. Biyahe, iho, tara na, sakay na. Ikot sa mundo kahit saan mapunta. Harang man sa daan, di tayo. At pagkatapos naming makita ang Blue Soil at makapagpa-picture at makapagpahinga dahil sa lakaran, ay bumaba na kami kaagad at nang mapuntahan na ang susunod na destinasyon, ang Hanging Cabins. Yan, papunta kami ngayon sa sa Hanging Cabin, pero bago tayo pumunta doon, kailangan muna natin magpa-register. So ito yung sa 5 kami, ang registration ay 100. So 5 kami, 500 niyara namin. Hindi na kami pumunta doon sa registration, yung tour guide na namin, yun yung nagbayad na doon. Kasi napakahaba ng pila. Kaya pa namin. So ngayon papunta kami ngayon sa Hanging Cabin na. Ayan. Kita-kits tayo doon. So bago pala tayo pumasok pa doon sa loob, meron pala tayo pabayaran dito, 10 pesos. Ayan. Bukod sa registration natin na 100 per head, meron dito 10 pesos. Ayan, napabayaran. Yun, konting trivia pala dito sa lugar ng Sagada.
tawag dito, yung libingan nila dito, kakaiba. Ang lahat ng nilibing dito puro Christian. Tapos mostly lahat talaga ng liitim mong taga Sagada. So ngayon may napansin ako dito na mga nicho na yung may nakalibing sa kabila, tapos sa kabila wala pa. Yung sa kabila na nakalibing, asawa niya yun. Yung kabila, yung asawa niya buhay pa. So parang katulad nito. Yan. Yung ililibing dyan, asawa niya yan. Kahit buhay pa siya, yan, meron na. So yun. Munting kaalaman, sinasabi ni Kuya. Galing din, ang galing. So ayan, yung papunta sa Hanging Kapin, dadaanan talaga natin ay sementeryo. Ayan. Kaya napag-usapan kanina tungkol sa sementeryo. Ito na naman, oh. Diba? Yung asawa niya, nawala na. Pero yung isa bakante, ibig sabihin buhay pa yun. Oo. Buhay pa yun. Hindi, buhay pa yun, sigurado yun. Kung mamatay man siya sa ibang lugar, baka siguro dadalhin yun dito. Yan, dito sa na to, sa lugar na to, habang nanantay kami sa pila, dito pa lang matatanaw muna yung Hanging Kapin. Ayan, ayan. Ayan, kita nyo. Diba? Ayan, sabi, matarik yung daan dito. Pag pupunta ka dun sa kung lalapitan yung Hanging Kapin, yan. Kailangan bumaba. Pero maganda naman, nakaagdan. Katulad doon kanina sa Blue Soil na putikan. Tapos mga bato. Pero syempre gusto natin makita yung mga pagmamalaki nila dito, mga tourist spot. Kailangan natin magsakripisyo. Yan. So yun, nakarating na tayo dito sa Hanging Kapin. Yun o. Yan. Ayan o. Diba? Ganda rito. Lamig. Yun. So yung mga namatay dyan, namatay na lang sa katandaan. Tapos sa papansin nyo bakit may mga maliliit na nakahasabit. Dahil ang posisyon nila dyan nakaupo. Parang fetus position. Yan ang sabi ng tour guide. Ganun pala yan. At pagkatapos naming pasyalan ang Hanging Kapins ay naisipan naman namin kumain at may onting kantahan bago kami pumunta sa Bukong Falls. Ibigay mo sa akin, love, hey. Mo mamin, say what? Love, masakit sa Kapag ako'y iyong pabuyin, Saan nga ba hantong ang tagong ito? Minahal kita pero ako'y di mo. And it took a long time ako makarecover sa ginawa mo sa akin ay meron na akong nag-over. Naaalala mo pa ba nung tayo ba kasama ka saan man ako? Yun, so nagutom na yung tropa. Kaya ang ginawa muna namin ay kumain dito sa countryside. Tapos namin kumain, pababa na kami doon, maligo kami sa falls. Yan. So kita-kits tayo doon, papakita ko rin yung ganda ng falls na meron sila dito. Marami naman falls dito sa Sagada pero medyo malapit lang yung gusto naming puntahan. Yan, kakapaliguan. Kita-kits tayo doon. At pagkatapos namin kumain at magkantahan ay bumaba na nga kami papuntang Bukong Falls. So yun, nakarating na kami dito sa may Bukong Falls. Yan, maliit lang siya. Pero okay na rin. Ito paano. Liliguan natin yan. Tara, baba tayo. At nang marating na namin ang Bukong Falls ay naligo na nga kami agad para isang lamigan lang. Tara. Larga lang pare, ang buhay biyahe lang. Lawa o bundok, dagat o kapatagan, bawat panawin ating masusulyapan. Hantaw sa kalsada, abot langit saya. Ang bawat liko, kwento nating dala-dala. Kasama ang tropa, walang makakapigil. Lakad o takbo, basta't sama-sama tayo.
Pagkatapos namin pumasyal sa Bukong Falls ay ito pa ang aming mga ginalaan sa sentro ng Sagada tulad ng yogurt house at syempre hindi na namin pinalampas ang makakain dyan ng yogurt at makatambay kahit papano at kumain ng fishball o tusok-tusok. At shoutout nga pala kay Ate Chris, isa sa mga nakilala namin sa Sagada at hanggang sa kami ay maghapunan na. Sa kanya eh. Sa'yo, magkano lahat yun? 34. Yo, ito na yung last dinner namin dito sa Sagada. Ayan yung pagkain namin. So, hindi ko expect na yung ordering ko may itag siya na nakasama. Yan. Tikman natin. Ang ano ko lang, pinikpikan eh. Pinikpikang manok pero may itag siyang sinama. First time ko makakain nito. Malig. Oh, dito sa Malig. Yan. Yun. So, ito na yung last day namin dito sa Sagada. Uwi na kami. Balik na ulit kami sa Cavite. Ayan, naghanda na. Si Papi, natin si Papi na naman. Ano to? Ano ba? 2:28 ng madaling araw kami babanat kasi pupunta pa kami doon sa highest point. Yan. Sana makarating kami doon bago pumutok yung araw. Kumuha din ng panibagong view. Pero subukan natin. So yun, salamat sa pagtutok niyo sa amin, pagpapanood niyo sa amin. Yan. So follow kayo sa aming page. Biyahin nyo. Tapos subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Bye! Biyahe niyo, tara na, sakay na, ikot sa mundo kahit saan mapunta. Harang man sa daan, di tayo urong. Larga lang pare, ang buhay biyahe lang. Lawa o bundok, dagat o kapatagan, bawat tanawin ating masusulyapan. Hataw sa kalsada, abot langit saya, ang bawat liko, kwento nating dala-dala. Kasama ang tropa, walang makakapigil, lakad o takbo, basta't sama-sama tayo. Biyahe ni Ho, tara na, sakay na, ikot sa mundo kahit saan mapunta. Harang man sa daan, di tayo urong. Larga lang pare, ang buhay biyahe lang. Gasolina ta sigla, apoy sa makina, patuloy ang takbo, wala nang hihina. Kasama ang hangin, bitbit ang ligaya, sa biyahe ng buhay, tayo'y malaya. Kahit saan, kahit kailan, biyahe ni Ho, walang iwanan. Sama-sama sa paglalakbay, tara na pare, ang mundo'y ating sabay. Sabay.